Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 9 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado kaya medyo late ako ng isang oras. Ang oras pala dyan sa Pilipinas ay mga alas 10:20 ng gabi. Opo. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa balitang-balita kahapon at nung isang araw pa, pero akala ko fake news, pero kahapon ay talagang confirm na ito si Kaupman hindi na defense lawyer ni Duterte. Yan po ang title ko. Si Kaupman na dating siya ay lead defense lawyer kay Duterte ay wala na o tanggal na. At marami ang nagsasabi na tinanggal siya ni Duterte. Ayan po Pero kung ano man yan, kung tinanggal siya o umayaw siya o hindi natin pag-uusapan dito kasi nga wala naman tayong pakialam dyan hindi ba? O kung wala nang maibayad, marami nag-i-speculate na sayang lang ang bayad, ganyan, dahil wala naman daw ginagawa. O parang mali yung ginagawa niya, mali, ay bahala na sila dyan. Di ba? Bahala na sila. Ay ang pag-usapan po natin ngayon ay yung advocate o yung abogado o kaya ano ba yung defense lawyer? Ano ba yan? Saan ba nanggaling yan o kailan ba nag-umpisa yan? Hindi ba? At naiiba po ang panahon kasi ay nag-iiba. Pati na itong mga ano bang trabaho ng defense lawyer? O bakit kailangan yan? Yun po Ngayon ay kasi ang mga tao po noon ay yan ang inang-aral. Opo. Yung mga tao noon. Pero sa ngayon ay mas marami ang nag-aaral patungkol sa science and technology. Pero noon ay yan ang kurso noon Yung noon pa yan ay tignan mo po doon sa panahon ni Kristo. 2,000 years ago. Sino ang mga kalaban ni Jesus Christ doon? Mga Parisiyo, mga lawyers po yun. O mga knowledgeable of the law. O kaya teachers of the law ang tawag nila. Ganun po yan. Ang dami nila. Kasi nga baka wala pang noon, wala pa hindi pa dinidiscover ang mga technology. Ngayon po ay nagsisip, parang wala na yung mga lawyers ngayon. Kasi nga ay makikita mo naman ngayon ay binabayaran O noon din siguro binabayaran ng mga lawyers, pero alam nila ang trabaho nila na mag-assist sila o helper doon sa nasasakdal. O kaya ilalaban nila yung nasasakdal talaga. Ganun po Ngayon ay okay na kung tinanggal man siya dahil ay siguro makikita na hindi na nagpa-function o lahat ng mga prayer, hindi ba? Yung mga plea nila ay hindi napurbahan o rejected. Ay sino ba naman
bakit naman kasi na mag-flee na yung walang jurisdiction ang isang husgado, ay sino naman ang papayag doon? Ay husgado nga, tapos sasabihin mo, wala kaming jurisdiction. Hindi pwede yun, wala sa hulog hindi ba? Example lang po yan na parang yung mga lawyers parang hindi angkop, hindi ba? Sa ngayon kasi yan siguro yung bayad. Naandun lang sila dahil sa bayad. Ay ngayon, ay ito na, ibibigay ko po sa inyo kasi humahanap ako sa Biblia po na pwede kong i-share sa inyo. At inaamin ko na parang taliwas yung topic ko ngayon, pero may matututunan po tayo. Sige, 1 John chapter 2 verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Ayan po ha. Ay 2,000 years ago ito, sinulat. Ang sabi ni John doon sa letter niya sa 1 John chapter 2 verse 1, mga beloved, sabi niya, mga children, dear children, sabi niya, I write this to you so that you will not sin. Para hindi daw magkasala huwag gumawa siguro ng kasalanan, hindi ba? Pero kanya, but if anyone does sin, pero kahit na mayroong isang nagkasala o gumagawa ng kasalanan, ay we have an advocate with the Father. Mayroon tayong abogado, hindi ba? Mayroon. Sino yun? Si Jesus Christ, the righteous one. Aywan ko kung ito ay kasama o dinagdag lang yan. Hindi ko alam pero ay babasahin na rin natin kasi yan ang nakasulat Jesus Christ, the righteous one. Kaya pwede ba yung mga abogado? Ay noon pa nga, mayroon ng sinusulat hindi ba? May advocate hindi ba? Kung nagkasala ka man, sabi ni John, ay mayroon naman tayong abogado sa harapan ng Diyos may abogado, hindi ba? Advocate. Okay, Hebrew chapter 4 verse 14 hanggang 16. Mahaba pala ito, Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who was tempted in every way that we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ayan po ang nakasulat. Basahin ko ulit Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who was tempted in every way that we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace
to help us in our time of need. Ayan po. Ito po ay advocate na naman ito eh. Pero ang kwan dito ay helper. Helper, ano? Pero ang nakalagay dito ay kwan eh, yung helper natin ay o yung advocate natin ay matutulungan niya tayo. Kasi nga alam niya ang ating yung weaknesses, hindi ba? Sympathize with our weaknesses. Si Jesus Christ can sympathize with our weaknesses because He was also tempted in every way that we are. Sabing ganun, ano? So, alam niya, no? Yet without sin, ay wala siyang kasalanan. Ay, yan po ang kaibahan siguro ng mga abogado ngayon, hindi ba? Si Jesus Christ, walang kasalanan, pero kaya niyang mag-sympathize sa atin. Bakit? Ay nasubukan din niya. He is tempted in every way. Hindi ba? And yet without sin. Ngayon, ay ito siguro ang kulang kay Kaupman. Hindi siya makapag-sympathize. Hindi ba? Kasi nga, yung paano niyang ipagtatanggol ito si Duterte na inabi niya Inabi niya na papatay siya ng mga tao eh. Hindi ba? O binobroadcast niya sa media. Ay paano yan? Hindi niya pwedeng idipinsa yan. At doon pa nga sa una, hindi siya pwedeng mag-sympathize. Ay pero nga, ay may bayad naman, hindi ba? Ay pwede na rin. Kunyari lang. Pero mahirap eh. Mahirap. Kasi nga, walang dipinsa ito si Duterte eh. Wala eh. Wala. Kasi nga, ay sinasabi niya at saka ay pati nga yung mga kasamahan niya si Bato nagtatago na sign of guilt na po yan. Yung tukhang nila. Ayan po, hindi ba? At ang balita ngayon ay 10,000 na pulis ay nag-assemble na para hanapin siya. Ayan po, ay doble doon kay Kwan. Doble yung puwersa na yung inassemble ni Torre. Ngayon, 10,000. Ay yung kay Torre, 5,000 lang ang alam ko eh. 5,000 men. Ay, hindi ba? Ngayon, ang sinasabi ko po dito, we had an advocate doon sa Diyos, sa harapan ng Diyos, si Jesus Christ, who can sympathize with us. Kasi nga, He was tempted in every way, but without sin. Ayan po, ano? At yun lang ang kinuha ko doon, ano? Kailangan yung advocate mo makapag-sympathize sa'yo. Hindi ba? Hindi lang yung kung ano-ano ang sinasabi, hindi ba? Bakit i-questionin nyo yung legality ng kaso? Bakit i-questionin nyo yung mga judges? Bakit i-questionin nyo yung wala daw karapatan yung ICC dahil hindi na tayo member? Ay, papayag ba naman ang judge doon sa ICC? Hindi Di ba? Mali eh. Ay ito na. First, sa John, itinaas ko na para, ayan, mabasa na natin. John 14, verse 16 hanggang 17. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito, no? And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Ayan po, ano? Ito ay
tinawag dito na helper. Pero ito po ay Holy Spirit po ito o Spirit of Truth. Kung minsan tinatawag ang Holy Spirit na Spirit of Truth. Pero marami pong tawag sa Holy Spirit at isa na dyan ay yung helper. Kung minsan tinatawag din na advocate. Ang advocate kasi ay helper din yan hindi ba? Tinutulungan ka Okay, ang nakasulat po dito, pero hindi ganito ang kabisado ko. I will pray to the Father. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ, I will pray to the Father and He will give you another helper. Helper na rin si Jesus Christ helper. Pero another helper that He may abide with you forever. The Spirit of Truth. Ayun nga, yung Holy Spirit. Yun po ang sinasabi dito na advocate o helper, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be with you. Pero hindi ko na i-discuss yan. Ang mga tao na walang Holy Spirit, hindi naintindihan yung sakripisyo ni Jesus Christ. Pansinin nyo po, yung sinabi ni Duterte, ako, Diyos ako, ipako mo ako. Sabi niya ay hindi niya nga alam na nagsakripisyo nga nagsakripisyo po Bagamat siya ay Diyos, o nasa katayo ang Diyos, o nasa naturalisa na Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yun po hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya ay natagpuan sa anyong tao, katulad ng tao. At nung siya ay natagpuan na katayuan na tao, siya ay sumunod sa Ama. Ayan po, hindi ba? Kaya sumunod nga kaya nga pumayag siya maipako siya. Sumunod siya sa Ama. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan nga hindi ba? Hanggang kamatayan. Sumunod siya. Kaya nga siya naipako. Pero nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ay binigyan ng pinakamataas na pangalan. Hindi ba? At yan lang nga, masisib niya ang tao. Yung maniniwala lang naman sa kanya. Pag ayaw maniwala, anong pakialam niya dyan, hindi ba? Kung ayaw maniwala, wala siyang pakialam. Hindi ba? Gusto niya na lahat ng tao ay masib, pero kung ayaw mo maniwala o wala kang panahon para pakinggan yung mga salita, wala siya magagawa. Ganon po yan. Very fair po ang Panginoon. Fair po yan. Kahapon nga may nakadebate ako sa YouTube ay ang dami po na lumalabas ngayon patungkol kay Joel Villanueva at saka yung tatay niya na matuwid daw ganyan. Ay mga propaganda lang yan Sinagutan ko nga ang sabi ko, ang sibak kako ay Citizens Battle Against Corruption. Bakit wala sila kakong naipakulong yan? Bakit wala silang nakasuhan at lumalabas ngayon sila ang kurap? Ay sabi niya hindi mo naman kanya binabasa yung mga batas na pinagagawa. Ay wala ko kakong pakialam dyan sa batas na pinagagawa. Ang gusto ko kako ay makita ko ganun kay Trillanes na hanggang bilangguan lumalaban. Opo, hanggang bilangguan. Ayan yung ginawa ni Joel Villanueva dinismiss yung kaso niya dinismiss ni Samuel Martires inilihim pa nila Paano kako yan? Hindi masagot Hindi ba? Kaya naisipan ko yan kasi nga ito si Jesus Christ ay sumunod siya sa Ama hanggang kamatayan. At si Trillanes naman ay nilabanan yung korupsyon ni GMA hanggang bilangguan. Hindi ba? Hindi umatras. Yung iba umatras, sila Maestro Ocampo, umatras yun. Lumuhod.
Ha? Nagbalik loob kay Angelo Reyes at saka kay GMA, hindi ba? Pero si Trillanes hindi eh. Yun ang kinabilibang ko kako. Oh. Ay itong sibak kako, wala namang kako na ipakulong ito eh. O wala naman silang nilabanan eh. Oh. Ay dahil daw sa butuhan, parating talo daw sa butuhan. Ay yun na nga eh. Hanggang butuhan lang pala sila. Hindi ba? Oh. Ngayon ay ang sinasabi ko po dito ay si Jesus Christ ay nag-pray sa Father na darating yung advocate o yung helper o comforter ang tawag eh. Kung minsan ang tawag ay comforter, the comforter. Kino-comfort niya yung mga tao. Ayan po ano, Romans 8 verse 26 hanggang 27. Likewise, the Spirit also help us in our weaknesses. Yan po ang trabaho ng advocate. They help us in our weaknesses. Na hindi ko nakikita yan kay Kaupman. Baka nga ang gusto lang ni Kaupman ay yung bayad, yung pera. Oo. Ayan po. Kaya kung napili ito, likewise, the Spirit also help us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself make intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Ayan po, ang nakasulat. Hindi natin alam anong ipapanalangin natin. Paano tayo mag-umpisa manalangin? O ano yung nararapat na panalangin? O, the Holy Spirit intercedes for us. Parang siya ang gumagawa ng paraan o tinutulungan niya tayo para tayo ay makapag-pray ng maayos. In groanings, tignan niyo po yung mga naapi. Yung mga naapi na tao, umiiyak yan. Pero kung minsan nag-groaning. Opo, kasi nga, yun ang naiintindihan ng Diyos. Yung groanings na hindi natin maisalita sa salita natin. Pero, naipapahayag natin ang ating damdamin. Yung mga namatayan, yung mga tinukhang ang mga anak, mga tatay o kapatid. Ayan po. The Holy Spirit help us in our kanina yung in our weaknesses. Ngayon ay hinihelp din tayo sa ating panalangin na hindi natin alam eh. O yung dapat natin na ipanalangin. Yun ang ginagawa po ng advocate o yung helper o yung comforter. Oh. Now, He who searches the heart knows that the mind of the Spirit is, because He makes intercession with the saints according to the will of God. Yan pa nakasulat, hindi ba? Kaya nga, mayroong pagkakaintindi ang Diyos at saka yung tao na mayroong Holy Spirit. Nagkakaintindihan po yan. Dahil nga dyan sa intercession o nag-i-intercede ang yung Holy Spirit. Mayroon siya eh. Ang tao na may Holy Spirit, nakakapag-communicate yan sa Diyos. Dahil dyan. Pero dito, ang kwan dito ay advocate. At napakahalaga po ng advocate. Ano? Diyan nga siguro kinuha, bakit may mga advocate tayo? O bakit sa kaso ay mayroong tumatayo na isang advocate o ganon? Ay nasa Biblia po yan eh, hindi ba? Ang problema lang ngayon ay, okay, kumuha si Duterte ng advocate, ay pero hindi naman ganito ang trabaho niya. Hindi ba? Baka nga ang iniisip ni Kaupman eh, ay baka lang ay talo ka dyan. Hindi ba? O sige, tatayo ako dyan, pero hanggang dito lang ako. Questionin ko lang yung mga legality.
Pero pagdating na doon sa trial proper, ay mahirapan na. Kasi nga may pag-amin na eh. Pagmamayabang, hindi ba? Pinagmamayabang na noon na papatayin niya mga tao, hindi ba? Kung si Hitler pumatay ng 6 million, ay ayun din, gagayahin daw niya eh. Ay paano yan? Hindi ba? Oh. Oh, at sinabi pa niya na si Bato de la Rosa ay isang hitman, hindi ba? O yung kwan, yung member ng kwan. Ano ba yun? Yung sila nila Mutabato, hindi ba? O, mahirap nang itanggihan. Kasi paulit-ulit at saka maraming bisis at saka naka-establish na eh. O, kaya nga siguro ito si Kaupan ay hanggang doon na lang, hindi ba? Hanggang doon na lang siya. At nilatad ko na po sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng advocate kung ang pag-usapan natin ay Biblia? Ayan po, hindi ba? Ay pero nga ngayon, iba ng advocate ngayon eh. Pira-pira na lang eh, hindi ba? Pira-pira. Naiiba nga eh, kasi nga naiiba ang gobyerno. Naiiba. Opo. Ay hamak mo si Robin Hood Padilla, senador, ay dapat ang trabaho ng senador ay i-convene agad, hindi ba? Yung impeachment ay sabi niya ay kwan daw, hindi raw silang magkukumbin. Ayan po hindi ba? Naiiba po ang gobyerno, hindi ba? Ay pero nga, i-discuss ko yan siguro sa ibang araw, kung gagawin yan ng Senado, ay bakit pa pala tayo magkaroon ng mga senador kung ganyan? Hindi ba? Buwagin na yan. Ngayon, kung ayaw nila, ay wag na rin tayong bumayad ng mga taxes. Tingnan natin kung sino ang dadapa, hindi ba? O, ang tao po ang pinakamakapangyarihan kasi nga, kung ayaw nilang bumayad hindi ba? O, saan kukuha ngayon ng ipapasuldo sa kanila? Hindi ba? Uutang. Ay, sinong babayad yan? Pauutangin ba sila kung walang tao na mag-contribute ng tax, hindi ba? O, ay sabihin ng tao, ay ayaw ko na sa gobyerno, hindi ba? O, kasi nga ganyan, na para bang naiiba nga ang kwan nila, ang katungkulan nila, iniiba nila, hindi ba? Na kung titingnan mong maigi, parang tama, ay pero hindi. Hindi ba? Wala kayong karapatan na umiwas sa kumbining. Ay una nga, paano mo nga na masasabi na ayaw ko ng impeachment kung hindi ka mag-convene, hindi ba? Magko-convene muna kayo May convention muna kayo o kaya may meeting muna kayo. Kaya nga, wala sa hulog, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po basta ako ay naipaliwanag ko na ano yung advocate na sinusulong ng Biblia. At itong ngayon na nangyayari na advocate na ngayon, hindi ba? Ay malaki po ang diferensya, hindi ba? Malaki po. At sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at dinadalangin ko rin po bago ako mag-umpisa na magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.